Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Samantala, sa parehong sandali, sa Xuantian sect, sa lupain ng Misty Peak mismo, sa paanan ng kabundukan na balot ng hamog at ulap, tila isang mahiwagang paraiso, sa tuktok nito, makikita sa bakuran ang mga disipulo, masayang nagsasalo ng pagkain, habang ang ating bida ay chill na nakaupo sa kanyang paboritong tambatumbang upuan, parang hari sa gitna ng kasayahan. Dito, masiglang sinabi ni Li Wuji, talagang bihasa si Master sa mga pagkain. Ang hot pot base na ginawa ni Xiaohei ay napakasariwa, hindi ako magsasawa dito. Ngunit sagot ni Hong Chenny, may maasim na ekspresyon, kain pa, kumain kayo hanggang mamatay, magutom hanggang maging multo, kain hanggang sa huling hininga. Dagdag naman ni Akan, puno ng tuwa, ang 10,000 mushrooms ay napakasarap, kay gandang pakiramdam na makaupo at kumain kasama kayong lahat. Sa sandaling yun, makikita si Hong Chenny na nakatayo sa gilid ni Ye Junlin, hawak ang kanyang paboritong milk tea, saad pa niya, puno ng pag-aalinlangan, ang Xuantian Holy Land ay palaging mayabang, ang pagsuko nila ngayon ay malamang isang bitag. Ngunit kalmado ang sagot ni Ye Junlin, si Little Liu ay mukhang mabuting tao naman. Nang marinig ito, tila nakakita ng multo si Hong Chenny, nagulat ng husto, ano, yung matandang puro tula ang sinasabi, madaling mainsulto, siya ba talaga ang banal na sugo na si Liu, totoo ba ito? Bigla na lang napailing si Ye Junlin, may pilyong ekspresyon, nang dumagundong ang malakas na tinig sa paligid, Red Demon, lumabas ka at harapin ang kamatayan. Puno ng determinasyon, sinabi ni Hong Chenny, Master, pakitanggap po ang milk tea, babalik agad ang inyong alagad. At doon, sa itaas ng Misty Peak, nagtipon ng mga sekta at cultivator mula sa Central Region, saad ni Zhu Faki, sect leader ng Chen Yuan Dao sect, may panunuya, ang silangang rehiyon ay napakahina sa spiritual energy, malamang bumagsak na ang kultibasyon ng Red Demon dito. Dagdag ni Yang Wei, sect master ng Liu Li Dao sect, ang Crimson Demon na minsang nangingibabaw sa gitnang rehiyon ng Xianzhen ay napunta na sa ganitong kahabag-habag na sekta, tunay na nakakaawa. Sabay nilang sinabi, puno ng yabang, Sect Master Feng, kapag lumitaw ang Crimson Demon, handa kaming manguna upang hulihin at patayin siya. Ngunit isang malakas na sampal ang kanilang natanggap, dahilan upang mapasukan ng dugo. Galit na sigaw ni Sect Master Feng, gusto ba ninyong magmukhang mga hanggal? Walang gagalaw hanggat wala akong utos, ako mismo ang papatay sa Crimson Demon upang ipaghiganti ang aking anak. Ngunit bigla siyang natigilan, nang makita ang nagngangalit na apoy na bumalat sa paligid, kasabay ng tinig ni Hong Chenny, kayong mga basura ng 8 dakilang Dao sects, ganoon na ba kayo katat na mamatay? Walang awang tinupok ng apoy ang mga cultivator, habang sumisigaw sa matinding sakit, bakit hindi mapatay ang apoy na ito? Sinusunog nito ang aking kaluluwa. Mariing sigaw ni Hong Chenny, kahit gusto mong mamatay, hindi ganoon kadali, nais kong maranasan ninyo ang sakit ng kaluluwang sinusunog, na kahit ang kamatayan ay magmamakaawa sa akin para sa awa. Nang marinig ang mga katagang yon, buong lakas na sumugod si Sect Master Feng, nababalutan ang kamao ng berdeng enerhiya, sigaw niya, puno ng paghihiganti, Little Bao, panoorin mo ito ng mabuti, ngayon, dadalhin ka ni Ama upang durugin ang demonyong ito at ipaghiganti ka. Ngunit bigla na lamang natigilan si Sect Master Feng nang sa isang iglap ay lumitaw sa kanyang harapan si Hong Chenny. Dala ang mapanindak na titig at nakatutok ang daliri sa kanyang noo, mariin ang tinig ni Hong Chenny, ang kapal ng mukha mo, ni hindi mo man lang nakikilala ang iyong mga kaaway, walang saysay na makipag-usap pa sa iyo. Isang pitik lamang ng daliri, at agad bumagsak si Sect Master Feng sa lupa, nagdulot ng malakas na pagsabog at bugso ng hangin na yumanig sa paligid. Di nagtagal, nang hamupa ang alikabok at usok, nasal ayan ng Sect Master Feng na nakaluhod sa lupa, nanginginig ang mukha sa takot, imposible ito, sigaw ng matanda. Ako na nasa ikalimang antas ng Celestial Immortal, natalo sa isang pitik ng iyong hinlalaki, maaari bang ang lakas mo ay umabot na sa Mystic Immortal Realm? Ngunit sa halip na sumagot, tinitigan lamang siya ni Hong Chenny ng matalim na titig, at sa isang iglap, walang awa niyang pinalibutan ng nagngangalit na apoy si Sect Master Feng, dahilan upang mapaigaw ito sa matinding sakit. Pagkatapos, tumingala si Hong Chenny, puno ng determinasyon ng tinig,
at mariing ipinahayag, sa wakas, nakabalik na ang Red Demon ng gitnang rehiyon, maghanda kayong lahat sa aking galit. Samantala, ang natitirang cultivator na sina Sect Master Zufaki at Yang Wei ay nagsisigaw habang tinutupok ng apoy ng kamatayan, bago tuluyang mawalan ng buhay. Mariing sigaw ni Zufaki, ikaw na matandang tuso, niloko mo kami, dinala mo kami rito para mamatay. Habang umiiyak, nagmamakaawa naman si Yang Wei, Red Cult Master, patawarin mo ako, maawa ka, iligtas mo ang aking buhay. Ngunit bigla na lamang bumuhos ang dugo sa buong malawak na lupain ng Misty Peak. Agad iniikot ni Hong Chenny ang kanyang tingin, nagtataka, Blood Rain, ang aura ng taong paparating, tila mas mataas pa kaysa sa akin. Dahil sa Blood Rain, agad na hamupa ang apoy na tumutupok sa mga katawan ng cultivator. Isa sa kanila ang nagsabi, ang apoy ay naapula ng buwan ng dugo ng aking asawa. Saan nanggaling ang ulan ng dugo? Napakakakaiba. Kahit ano paman, sa wakas ay malaya na ang aking kaluluwa. Ngunit hindi nagtagal, ang dugo mismo ay sumipsip sa kanilang laman at dugo, dahilan upang mawalan sila ng buhay sa isang kisap mata. At mula sa pinagmulan ng Blood Rain, lumitaw ang isang nilalang na tila demonyo mula sa Nether Abyss. Habang inaabsorb ang dugo ng kanyang mga biktima, mariin itong sinabi, sabay halakhak, haha, kayong lahat ay magiging pagkain ng aking dugo. Nang makita ito, halos hindi maipinta ang mukha ni Hong Chenny sa matinding pagkagulat, napanganga siya, mariing napatanong sa sarili, ano ito, kailanman ay hindi pa nakakita ang Kunlun Realm ng ganitong nilalang. Nang matapos sa pag-inom ng dugo, ngumisi ang nilalang at mariing bamulong, napakabangong dugo mo, siguradong mataas ang kalidad ng lasa nito, napakunot ang noo ni Hong Chenny, galit na sumigaw, pangit na lamok, saan ka ba nanggaling? Samantala, sa kabilang panig, dumagundong ang tinig ng system, nagbabala sa ating bida, babala, may mga extraterrestrial vampires na umaatake sa Misty Peak.